Hoy, magandang umaga. Totoo na maganda ang inyong umaga ngayon. Dahil pag naalala ko ang itong taong ito na nagdaan o lalampas sa taong ito, alalahan natin ang Panginoon. Dahil masaya ba tayo nung dumating ang Pasko? Marami sabi, lalo na mga bata, hindi masaya ang Pasko dahil naulan hindi nakapamasko. At yung mga magulang na naghanda ng mga damit para sa mga anak ay hindi maipasyal para makapamasko ang mga batang ito. Kaya nalulungkot ang mga bata. Pero mga matanda ay natutuwa naman dahil walang namamasko. Ito po ang totoo naman. At iyon ang pagkakataon para magtago ang mga ninong at ninang. Ay hindi umalis ng bahay, walang darating. Pero napakasarap na sabing dumarating ang Pasko. Mamasdan ko sa aming lugar, parit-parito ang tao. Kahit na hindi maganda ang bihisan, meron man sobra ang ganda ng bihisan, pero mapansin mo, meron silang bitbit na pagkain para sa pamilya. Ito ang napakaganda sa kanila ang araw ng Pasko. At sa susunod, sa Miyerkules, bagong taon, maghanda kayo, walang ulan, maraming mamamasko. Sigurado po yun. Okay. At totoo ito, ang pag-aaralan natin ay ang buong taon na ginawa ng Diyos sa atin. Okay, alam ko po na ito ay babasahin ko lang bago ako manalangin sa aklat ng mga awit 23. Ayaw ko kung makibukas kayo sa inyong Biblia at ito ay 6 na talata. Mayroong isang talata rito na papansinin natin. Sabi sa unang talata, si Yahweh ang aking pastor, hindi ako magkukulang. Sa 2, pinapahinlay niya ako sa lantiang pastulan at inaakay niya sa tahimik na batisan. Sa 3, pinapanumbalik ang aking kalakasan at pinapatubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Sa 4, dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan, pagkat ika'y aking kaagapay, ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sandalan. Sa 5, ipinaghahanda mo ako ng salo-salo na nakikita pa nitong mga kalaban ko. Sa aking ulo, langit ay ibinubuhos. Sa aking saro, pagpapalay lubos-lubos. Sa katapusan po, kasi kabutihan pag-ibig mo sa aking di magkukulang. Siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay at magpakailanmay sa bahay ni Yahweh mananahan. Tayo po ay manalangin. Salamat po dakilang Diyos sa inyo dahil kami po ay iyong patuloy na inalagaan. Patuloy mo kaming ginagbayan, Panginoon. Hindi lang sa bawat sa amin, kundi sa bawat pamilya, Panginoon. Napakaganda ng iyong pangako na aming
pag-aaralan ngayong umaga. Nawa ito ay tumingo po sa aming mga puso na sa gayon kami ay laging nagtatapat sa inyo. Sa pangalan ni Jesus, at ito'y aking pinasasalamatan. Isang talata po na sabi dito, si Yahweh ang aking pastor, hindi ako magkukulang. Kung ating papansinin po ito, mula sa edad natin nang tayo ay isilang, ang alam natin inaalagaan tayo na totoo ng ating magulang. Bagamat ginagamit ang magulang, pero ang totoo nito ay si Yahweh, ang Diyos. Parang paraan yun. Ang magulang ay ginagamit ni Yahweh para sa mga anak. At ito yung sunod na makikita natin. Sa atin dito, ako na edad na 82, si nanay ay 87. Anong masasabi natin sa Panginoon? Na umabot tayo ng ganitong edad na nagkulang ang Diyos sa atin. Ang iniisip natin, kapag ka nagkaroon ng depresya, pagka nagkaroon ng problema, ay tinatanong natin, Panginoon, bakit ko sinapit ito? Hindi natin alam, ipinaabot sa atin ng Diyos ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pag-ibig. Sa mga umiidad na ganito, meron tayong mapapansin dito na naranasan ng mga senior. Sabi doon sa 4, verse 4, dumaan man ako sa madilim na libis na kamatayan. Ito yung ating paglalakbay. Wala tayong tigil sa pagtatrabaho. Wala tayong tigil pakikisama, pero ang totoo nito, bawat lakdaw hakbang natin ay andun yung kamatayan na naghihintay. Ang dami nating makikita, panood sa telebisyon, makinig sa balita, 2 bata lang naglalaro sa kalsada, dinaanan ng isang sasakyan. Bata po yun. Ang mga matanda, nagbabike, nasakyan, na aksidente. Ito yung sinasabi na, dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan. Yung salitang libis, ito po ay nananagilan. Kung ito ay isang batusan, kung ito ay isang ilog, naandun ka sa tagliran, nananabig ka, tumatabi ka, kaya sabi ron, libis ng kamatayan. Pero ang maganda po nito, sabi ron, wala akong katatakutan, pagkat ikay aming kaagapay, ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sandala. Ibalik po natin. Ang akala po natin sa verse 1 ay ito yung pagkain na binibigay. Pansinin po natin, si Yahweh ang aking pastor, hindi ako magkukulang. Kala natin lagi, kung ang ating mga magulang ay busy sa paghahanap buhay, ipinaghahanda tayo ng pagkain, hindi natin alam. Isang paraan lang yun na hindi magkukulang. Naalala ko, noong ko'y natin pa sa pulo, merong isang matanda sa bansa nananalangin, nasabi ko na po ito,
Sabi niya, nasa harap ng bintana, Panginoon, salamat po sa biyaya na pinagkaloob mo sa akin. Hawak niya ang plato, pero walang laman. Nagpapasalamat. Merong tambay, dumaan, binato, tamang-tama sa kanyang plato, yung tinapay. Mabuti pa ako, pinigyan kita ng tinapay. Ang sabi nung nananalangin, salamat Panginoon, kahit si Satanas ay pinadala mo para ako dala ng pagkain. Ito yung pagmamahal ng isang mananampalataya sa pagkakilala sa Diyos na sinabi, hindi ako magkukulang. Alam ko, sa bawat umiidad sa atin hanggang ngayon, ganito pa ang iniisip. Lilipas ang taon na 24. Nag-iisip na naman tayo kung ano ang ating gagawin. Mga nagtatrabaho, ang sabi, pinakailangan ako ay ma-promote para lumaki ang aking income. Ito yung pananaw ng nagtatrabaho. Ito ang pananaw para sa kanyang magulang o sa kanyang mga anak. At ito ay hindi natin inaalis. Hindi po natin inaalis. Dahil sabi si Yahweh ang aming pastor. Pakita po natin sa 5. Sabi doon, ipinaghahanda mo ko ng salo-salo. Magkakasama sa pagkain sa isang pamilya. Sabi doon, na nakikita pa nitong mga kalaban ko. Ito yung mga outsider. Hindi po mga nananampalataya. Ito yung nakatingin sa atin. Ito ang lagi nagmamasid sa atin. At sabi doon, sa aking ulo, langit ay ibinubuhos sa aking saro, pagpapalay, lubot-lubot. Yung langit, pangungusap ni Yahweh sa mga mananampalataya. Kaya sabi doon, ibinubuhos sa aking saro. Kapag tayo ay mayroong saro na tinatanggap, ito pagkakatapos natin kumain, alam natin tayo iinom at kinakailangan ang tubig. Ito yung pangako, sabi doon, umaapaw sa saro, sabi doon, pagpapalay, lubot-lubot. Ito yung napakaganda na lagi natin aalalahanin sa Panginoon. Sa totoo lang po, ito ang pagkakataon natin na bawat isa. Napakaiksing mensahe ang ibinibigay ko sa inyo. Pero hahaba ito kapag ako po ay inyayahan ko po sa harapan. Sa totoo lang po ay nag-usap na kami ni Mrs. Itong huling linggo ng buwan ito, ng taong ito, ang bawat sa atin na kinakailangan ay magkaroon ng patotoo. Hindi ko po pinipilit ang bawat isa. Kaya po napakaiksi ng oras na aking bibigay. Pwede tayo makatapos na hanggang alas 11. Akin pong inaiyahan ang aking misis. Siya po ang magpapatotoo na uunahin. Alam ko po, napakahirap magyakag para magpatotoo. Napakahirap. Parang ang hirap magsalita ng totoo.
hindi ka naman magsisinungaling, kundi ito ay totoo lang. Kanina, sabi ng Mrs., bigyan mo ko ng talata na aking sasabihin habang ako ay nagpapatotoo. Kaya po siya, inuna ko, alam kong maraming susunod dahil ito ay isang encouragement, hamon sa mga senior. Okay, ito po siya.